Dahil gabi na nga, nung dumating materialis natin, galing Bulacan, excited na ako kinabukasan. Gusto ko na talaga siya umpisahan. Kaya dito, Metro ay aking inuman para ang tamang sukat ay mahusgahan. Kung mapapansin nyo sa plano, 88 inches pala ang binigay dito. Dahil nga pabilog ang gagawin natin. Kaya kailangan lang natin magsukat dito ng 44. Kalahati ng 88. At gamit ang ating iskwalang bilog. Kailangan lang natin ikayod to pa para makuha natin yung tamang bilog. DIY lang din pala itong tools natin ito mga boss. Dalawang talim lang ng barina na matulis yung dulo. Yung isa na kapse, kabilang dulo naman na-adjust. Kaya kahit gaano kalaki yung bilog na gagawin natin dito, kayang-kaya niya. Matapos nga nating i-layout, kinat na natin to gamit lamang ang grinder. Medyo makunat nga tabasin to dahil bukod sa 1.5 yung materialis natin, 304 din tong stainless natin. Huwag nyo nang pansinin kung walang guard yung grinder natin. Medyo mahirap kasi may nakaharang sa grinder. Hindi natin nakikita ang layout. Sa pag-layout ko pala dito, hindi ko naman ni-layout to na buong bilog. So, kalahati lang ni-layout ko. Pagka natabas natin yung kalahati, saka na natin i-pattern yung kalahati naman ito. Medyo matrabaho nga to kung iisipin. Pero ito ang pinakamagandang paraan para makita natin yung magandang kinalabasan. Kaya kung tigtiis lang sa talsik ng grinder, hindi naman siya ganun kasakit, pero makati pag sa balat ko makapit. Ang inisip ko na dito, challenge to para sa sarili ko. Dahil nga bago sa paningin at hindi pangkaraniwan, kaya kailangan dapat pag-aralan. At dito natapos ko na nga siyang tabasin. Medyo nakakalula sa haba at marami-rami din cutting wheel ang kinain. At itabi na muna natin itong scrap para pambinta mamaya. At para naman makuha natin 2 inches na lapad na hinihingi dito ni drawing. Scrap lang ginawang jig para hindi tayo mahirapan mag-layout. Di ko na pala binidyohan dito ang pag-cut natin. Ganun lang naman ang proseso. At ito na pala yung mga na-cut natin. Pagkatapos yan, pinagdugtong ko muna. Tinitignan ko kung nakuha natin yung 88 inches. Kaya nung nabuo ko siya pabilog, sinok ko sa ating metro, tama naman yung ginawa natin. Lumabas naman yan, 88 inches na yan. Kaya nung na-check ko na tama na sukat, ako siya pinaghiwa-hiwalay ulit at tinabi ko muna. Sunod ko pala tinabas yung panggilid natin. Hinati lang sa apat yung isang buong plansa. Sakto din naman sa 1 feet na nasa drawing. Marami din palang nagtatanong sa akin kung para saan daw itong ginagawa natin. Dahil nga napapanahon din naman ng tagbaha, marami tuloy nagsabi kung salbabida daw ba ginawa natin. Napapaisip tuloy ako kung paano kaya kung gagawa tayo ng ganitong salbabida. O obra naman kaya. Paki-comment naman mga idol kung pwede yung stainless na salbabida. Meron na kasi akong nakita dati ginawang bangka. Pero yung salbabida parang sa tingin ko wala pang nagtangka. Pero susubukan din natin yan pag wala na tayong ibang magawa. At matapos nga nating hatiin yung isang buong plansa sa apat, sinundan na namin kaagad ng hasa. Bali 45 degree lang natin yung bawat gilid ng plansa na tinabas natin. Ganito kasi ang paraan ko sa pag-assemble para maiwasan natin yung pagpilipit ng plansa. Medyo mabusisi pero kailangan pagtiyagaan. Pagka kasi tinutok lang, siguradong pipilipit yan. At siya, ikaw rin ang mahihirapan. Kaya sige lang, banat pa rin kuran. Huwag mong tigilan hanggat di mo maporma yan. At fast forward na tayo mga kaibigan dahil sa sobrang haba ng video. 2 araw naming tinik to, ginawa ko lang 4 na minuto. At dito nga, dahan-dahan na naming binuo. At sa pagbuo naman dito, pagka-ispat mo, sundan mo na kaagad ng pukpok para mas lalong dumikit yung kanyang kanto. Minsan na rin pala akong gumawa ng ganitong video at may nag-comment doon, dapat daw rubber mallet ang ginamit ko. Sa ganitong mga kantuhan kasi ang pinupukpok natin, hindi obra ang rubber mallet. Siyempre, gamit pa rin natin yung martilyo nating pang karpintero. Sabi nga nila, hindi raw pang welder yung martilyo ko. Kaya minsan matatawa na lang ako sa iba rito, pati ba ng martilyo ko? Pero pagpasensyahan nyo na rin po yung martilyo ko. Mas malaki kasi ang pakinabang sa akin yung mga ganitong klaseng martilyo. So ayun, balik na tayo sa trabaho. Baka marami na namang magre-react dito pag napanood yung video na to dahil nagwe-welding ako na walang maskara. Hindi ko po sinasabi na tama yung ginagawa ko. Ang sinasabi ko po dito, huwag nyong gayahin. Pero ituturo ko sa inyo. Pero sa mga ganitong ginagawa, medyo hassle na pag may maskara. Isang spot, tapos pukpok ka. Kaya ang diskarte ko dito, ituturo ko na rin sa inyo. Simple lang naman yung mga ganitong bagay. Kailangan mo lang ipantay yung tungsten sa ceramic cup niya. Para pag spot mo, wala kang makikitang sinag na tatama sa mukha mo. Sa paraan na to, safe yung mukha mo at yung mata mo. Pero ang sinasabi ko sa inyo kanina, huwag nyong gayahin. At hanggang dito na lang ang ating video at ito na yung luro ng nagawa natin. Ayan. Pero hindi pa tapos yan. Marami pa tayong kakabit dyan. Marami pa tayong ilalagay dyan. Kung nakikita nyo, isang side pa lang ang nailagay natin. Yung kabilang side naman, lalagyan pa natin yan. Kumbaga, bubuuin siya nating tubular na 50 by 300 mm. At sana nagustuhan nyo yung video natin at abangan nyo yung mga kasunod na video nito at ipapakita ko sa inyo, ipapasilip ko sa inyo kung ano magiging kalabasan nito. So maraming salamat.